paghahanap ng ating kabubuhay. At sa panahon ding yan, ay di naman maiwasang dumanas tayo ng mga kahirapan sa ating mga buhay. Subalit sa lahat ng ito, di tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. Palibhasa ay sinabi rin naman ng Panginoon Diyos doon sa aklat ng Hebreo sa 13:5, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Sa anumang paraan, hindi tayo pagkukulangin, sa anumang paraan, hindi tayo pababayaan. Ang Panginoon Diyos, sa lahat ng ito, hanggang sa panahong tayo makatapos sa ating mga pag-aaral, tayo makapagtrabaho, tinutulungan tayo ng Panginoon sa paghahanap ng ating kabubuhay. Nakapagpundar tayo ng ating mga sariling kabuhayan, sa awa at tulong pa rin ng Panginoon, na di hihiwalay sa atin ang kanyang mga pamatnubay. Sa maraming mga bagay na ito, na pinatubayan niya tayo, ang pag-iingat niya sa atin, at paglalayo niya sa atin sa mga kapahamakan, o anumang uri ng kasakunaan, at sa lahat ng uri ng mabibigat na karamdaman, inilayo tayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng ito, sapagkat alam niyo mga kapatid, napakahalaga sa atin ay hindi tayo magkasakit ng lalo na't kung malubhang karamdaman, sapagkat sa mga kalagayan natin ito, napakabigat na tayo magkaroon ng mabibigat na karamdaman. Subalit ang Panginoon Diyos, sa kabila ng lahat ng bagay, naroon pa rin at tumatubay, tumulong sa atin at nilayo tayong lagi na sa anumang masasamang bagay na ito. Maging sa masasamang kaisipan at kalooban ng sinumang tao, iningatan tayo ng Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga panahon na yan, nariyan siya, tumutulong, pumapatnubay sa bawat isa sa atin, hanggang sa dumating ang panahon, nagkaroon tayo ng sapat na kabuhayan, na-establish natin ang ating buhay sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Meron tayong isang katanungan ngayon sa ating mga sarili. Sabi sa atin ngayon, naalaala pa kaya natin ng Panginoon Diyos ngayon, dahil kung magkaminsan sa sobrang pagiging abala natin o busy natin sa paghahanap buhay para mapaunlad ang ating mga kabuhayan, may pagkakataon na di natin naaalalang sumamba o dumalo sa pakikipagkatipon upang mapasalamatan man lamang ang Panginoon Diyos. Kahit minsan 1 linggo man lamang, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangan, tinulungan tayo ng Diyos para marating natin ang pagtatagumpay. Kaya nga, naghahanap din naman ng Panginoon Diyos. Matapos siyang tumulong sa atin, matapos siyang magbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan, naghahanap din naman ng Panginoon Diyos ng ating atensyon, ng ating pagpapasalamat, yung ating pagbibigay ng pagpapahalaga sa Kanya. Tulad yan sa ating mga magulang. Napalibasa ang Panginoon Diyos ay isang magulang natin, at tulad sa ating mga magulang sa laman, ang isang magulang ay humahanap din naman ng kalinga ng kanyang mga anak. Hindi ba? Nag-iintay din ang mga magulang ng pagkalinga ng kanyang mga anak. May mga pagkakataon andyan ating mga magulang sa ating mga tabi, nakikita natin kasama natin, pero hindi natin pinapansin. Baliwala sa atin, nakakasalubong mo dyan, baliwala lang, parang okay lang. Di ba? Hindi natin binibigyan ng anumang pagpapahalaga magkaminsan ang ating mga magulang. Pero pag dumating ang panahon na nawala sa atin ang ating mga magulang, diyan pumapasok yung sinasabing hinahanap natin ang ating mga magulang pagdating ng panahon na yon. Nagdaramdam tayo at doon pumapasok sa ating kaisipan kung gaano kahalaga sa atin ang ating mga magulang. Pero wala na. Ano pa ba gagawa mo kung patay na ang iyong mga magulang?
Sa panahon na siya'y buhay, hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya binibigyan ng pagpapahalaga. Yung bang panahon na namatay ang iyong magulang, tsaka mo siya pupuntahan sa puntod niya, dadala mo ng bulaklak, pagtitiri ka mo ng kandila. May maririnig pa ba sa iyo yung mga magulang pagka ganon? Wala na. Wala nang anumang kagantihan pa na makikita ka sa isang patay, sapagkat siya'y wala nang nalalamang anuman. Kaya ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, nasa panahon yan, na sila'y nabubuhay, arugain nyo, bigyan nyo ng pansin, sapagkat pag dumating ang panahon na nawala sila sa inyo, doon nyo makikita ang kahalagahan ng inyong mga magulang. Ang Panginoon man, ganyan. Sa ngayon, maaaring hindi natin pinapansin at hindi natin binibigyan ng iba yung atensyon ang ating Panginoon, na siya nagpala, pumatnubay, at tumulong sa atin sa lahat ng mga bagay. Pag dumating ang panahon, gaya nga ng sinabi ni kapatid na Elder Manangan, pag dumating ang panahon na nagalit na sa atin ng Panginoon Diyos, tinalikuran na tayo ng Panginoon Diyos, anuman ang iyong gawin, anuman ang iyong pagluha na gawin, paglapit at pagtawag sa Panginoon, kung siya'y malayo na sa iyo at wala ng loob sa iyo, papaano ka na? Parang yung ating mga magulang na matapos nating hindi pansinin, hindi natin bigyan ng pagpapahalaga nung panahon sila'y nabubuhay, nung panahong mamatay, at saka mo sila hinahanap, at saka mo nakita kahalagahan nila sa bawat isa sa inyo. Ang Panginoon Diyos ganyan din. Pag ang Panginoon nagdamdam at lumayo sa iyo, kailanman hindi mo na siya muling mahahagilap pa, sapagkat nagtampo na siya sa iyo. Lahat na binigay niyang tulong sa iyo, binaliwala mo. Imbis na dumating ka doon sa panahon ng pagpapasalamat, sabi nga sa Aklat ng Korinto, di ba? Tinulungan tayo ng Panginoon Diyos sa ating mga pag-aaral, tinulungan tayo ng Panginoon Diyos sa pagtatatag ng ating kabuhayan para magkaroon tayo ng ating kabubuhay. Sabi sa Aklat ng Korinto, may mga pagkakataon kasi na parang ang ating sarili na lang ang ating binibigyan ng pagpapahalaga. Sabi ng Aklat ng Korinto, ano ang nasa sa iyo na hindi mo tinanggap sa Panginoon? Ha? Bakit natin dapat tanungin sa ating mga sarili ang bagay na ito? Sapagkat mayroong mga tao na makatapos sa pag-aaral at maitatag ang kanyang kabuhayan para sa kanya, ang tinamo niyang tagumpay ay galing lamang sa kanyang sariling pagsisikap. At kung hindi sa sariling pagsisikap niya, hindi niya makakamit ang bagay niya. Totoo ba yun? Ha? Nalalaman natin yung mga bagay niya, mga kapatid? May mga taong ganyan eh. May mga marami akong nakitang mga naging ganyan na mga kapatid din sa iglesia. Nakakalimutan ng Panginoon Diyos na siya nagbigay sa kanya ng lahat ng mga bagay at hindi niya naalala na sa panahon na siya sinilang sa sanlibutan ito, wala ka naman dinalang kahit na anuman eh, di ba? Sabi nga sa Aklat ng unang Timoteo sa 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Nung bang ipanganak ka ng nanay mo, meron ka ng dalang kayamanan, meron ka ng dalang kabuhayan? Wala, di ba? Pinanganak ka, naked ka. Ni sapin sa iyong wala ka eh, di ba? Kahit lampin, wala kang dala eh. Di ba? Pinanganak ka ng Panginoon, pinanganak ka ng iyong ina ng ganun. Wala ka na dalang anuman. Pagkatapos dumating yung panahon, pinagpala ka, tinulungan ka ng Panginoon Diyos hanggang sa panahon na ma-establish mo ang iyong buhay. Pero dumating ang panahon, nagmalaki ka pa rin sa Panginoon Diyos, na sinabi mo sa iyong sarili na kundi dahil sa iyong sarili pagsisikap, hindi mo makakamit ang bagay na ito. Kawaawa naman ang Panginoon Diyos sa iyo. At kaawa-awa din naman ang mga magulang mo sa iyo, dahil kadalasan ng mga taong tulad dito, pati mga magulang nila, nakakalimutan. Sana, mga kapatid, matuto tayo. Sa pagkakataong ito,
Ginigising ko ang inyong mga kalooban pag-iisip.